Tahimik ang gabi sa gitna ng makulimlim na warehouse district. Tanging ilaw mula sa kalye at paminsan-minsang ningning ng sigarilyo ang nagbibigay ng liwanag sa paligid. Sa gitna ng kadiliman, may isang babae na nakasandal sa hood ng itim na SUV. Siya si Ira Solano. Kilala bilang isang malupit na mafia boss na bihasa sa negosasyon at barilan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi armas ang hawak ng kanyang mga kamay. "Boss, andyan ang target." Bulong ni Jack. 3 lalaki, mukhang armado. Pero hindi sobrang biyasa. May dala ring mga kahon. Sumimangot si Ira. "Anong kondisyon ng mga tauhan natin sa loob?" "Stable sila, boss. Walang sinyalis ng trap. Pero mukhang nakahalata na ang mga target. Baka may magtangkang tumakas." Tumayo si Ira mula sa pagkakasandal at inayos ang kanyang leather jacket. "Tama na ang briefing. Pumasok na tayo. Ayoko maghintay ng matagal." Tumango si Jack at sinenyasan ng iba pang tauhan. Mabilis nilang binuksan ang malaking pintuan ng warehouse at sabay-sabay na pumasok sa loob. Nang makapasok sa warehouse, nakita niya agad ang 3 lalaki na nasa gitna ng open space. Nakapatong sa lamesa ang mga kahon, habang hawak ng 2 lalaki ang kanilang mga baril. Ang isa, tila pinuno ng grupo, naninigarilyo at bahagyang naninipat sa direksyon nila. "Psst! Mga bata!" Malakas na sabi ni Ira. Tumigil ang mga lalaki sa kanilang ginagawa at sabay-sabay na tumingin sa kanya. Tumigil din sa pagsisindi ng sigarilyo ang leader ng grupo at nangunot ang noo. "Mukhang nagkamali kayo ng distrito. Sa lugar ko, may bayad ang paggamit ng warehouse." Umiling ang leader ng grupo. "Wala akong pakialam kung sino ka, miss. Ang usapan namin, sa supplier lang. Kung gusto mong makita, maghanap ka na lang ng ibang linya ng trabaho." Tumaas ang isang kilay ni Ira. "Hindi ako nandito para sa trabaho. Nandito ako para kunin kung ano yung sa amin. Hindi ko na kailangan ng mahabang usapan." Isa sa mga tauhan ng kalaban ang biglang umabante. "Lumayo ka. Kung ayaw mo mauna matulog sa kabaong. Subukan mo." Dahan-dahang inilapit ni Ira ang kamay sa kanyang tagiliran, kung saan naroon ang kanyang holster. "Chill! Chill!" Biglang sigaw ng leader ng kalaban. "Hindi tayo narito para magpatayan. Ano ba talagang gusto mo?" Lumapit si Ira na isang hakbang, sapat na malapit upang makita ang maliliit na pawis sa noo ng leader. "Ang warehouse na to ay akin. At ang kahon na yan, akin na rin. Lumayas na kayo bago ako mawala ng pasensya." Magsasalita pa sana ang leader, pero ang mga tauhan ni Ira ay biglang sumulpot mula sa iba't ibang sulok ng warehouse. Lahat ng mga ito'y armado. Ang leader ay napatitig sa mga taong nakapaligid na sa kanila. Wala na siyang ibang magawa kundi ang magmura at magtaas ng kamay. "Fine, aalis na kami." Galit na sabi nito, "Pero hindi dito ito matatapos." "Narinig ko na yan. Pero habang nandito ka sa lugar ko, sumunod ka sa mga patakaran ko." Hindi na kumibo ang leader at sinenyasan ng kanyang mga kasama na bitawan ng baril. Tumalima naman ang mga ito, tumalikod, at naglakad pa palabas ng warehouse. Sa pagbukas ng pinto, bumaling si Ira kay Jack. "Siguraduhin wala silang maiiwan dito ha. Gusto ko malinis ang lugar bago magmadaling araw." Tumango si Jack at mabilis na nagutos sa iba pang tauhan. Bumalik si Ira sa kanyang SUV. Tumayo siya ulit sa tabi nito at muling nagsindi ng sigarilyo. Napatigil siya na makita ang isa sa mga tauhan niya na may inosenteng mukha at konting mantsa ng grasa sa pisngi. Tila ito ay isang bagong recruit. Napangiti si Ira ng bahagya, ngunit agad ding tinaas ang maskara ng kanyang pagiging leader. "Focus, Ira." Bulong niya sa sarili, bago bumuga ulit ng usok. May oras pa para sa ganyan. Kinabukasan sa isang parke sa gilid ng warehouse district, nakaupo si Ira sa isang sirang bangko. Nakalaylay ang kanyang braso sa likod ng upuan, habang pinagmamasa na ilang dumaraang aso kasama ang kanikin nilang mga amo. Ang kanyang leather jacket ay nakatupi sa tabi. At ang paborito niyang sigarilyo ay nakasindi sa pagitan ng kanyang mga daliri.
Napansin niya ang isang payat na lalaki na may bitbit ng bag ng pintura. Suot nito ang puting hoodie na medyo may mantsa ng kulay at tila busy sa pagbuo ng isang mural sa pader ng isang abandoned building. May isang maliit na aso sa tabi ng lalaking yun. Kulay cream na parang stuffed toy na buhay. Napahinto si Ira at nag-angat ng kilay. Sino ka? Bakit pinipinturahan mo ang property ko? Tanong niya ng malakas. Sapat para marinig ng lalaki kahit medyo malayo. Hindi naman niya talaga pag-aari ang abandonadong gusaling yun. Pero palagi niyang tinuturing na teritoryo niya ang paligid. Napatigil ang lalaki. Dahan-dahan itong lumingon at kita sa mga mata nito yung pagkagulat. Pasensya na po. Akala ko po okay lang mag-paint dito. Abandoned naman po yung building, di ba? Abandoned nga, pero may nagbabantay. Sagot ni Ira. Nakangisi ng bahagya habang nilalaro ang sigarilyo sa kanyang mga daliri. Ako yung nagbabantay. Halatang kinabahan ng lalaki. Pasensya na po, hindi ko po alam. Anong pangalan mo? Biglang tanong ni Ira at hindi na pinansin ang paghingi ng pasensya nito. Rio po. Sagot ng lalaki. Nasa 20s na itsura nito. May malaanghel na mukha at parang hindi makabasag pinggan. Halatang hindi ito sanay makapagtalo. Lalong-lalo na sa mga tulad ni Ira. Ira Solano. Tumayo si Ira mula sa bangko at dahan-dahang lumapit kay Rio. At anong ginagawa na isang tulad mo sa lugar na to? Nagpipinta po ako ng mural. Parang tribute sa mga alagang aso. Itinuro niya ang kasamang aso. At saka para sa taong may alagang hayop. Para alam nila na kahit dito sa district, may lugar pa rin para sa art and kindness. Hindi maipinta ang mukha ni Ira. Parang natatawa siya, ngunit pinigil niya lamang. Art and kindness, ha? Para ka nagle-lecture sa akin. Alam mo ba yon? Hindi naman ho. Halatahan ka ba sa boses ni Rio? Pero biglang kumahol ang aso niya at lumapit kay Ira. Napangiti si Rio ng konti. Mukhang gusto po kayong kausap ni Biscuit. Napakunot ang noo ni Ira. Biscuit? Pinulot niya ang aso at tinignan to. Mukha kang cotton candy, hindi biscuit. Natawa ng mahina si Rio. Lagi po siyang napagkakamala stuff to eh. Pero mabait po yan, promise. Bumaling ang tingin ni Ira kay Rio. Ikaw, mabait ka ba? Napakamot pa ito sa batok. Siguro po. Siguro? Tumawa na si Ira. Mukhang takot ka sa akin. Bakit? Tingin mo ba isa akong kontrabida? Hindi naman ho. Medyo intimidating lang po kayo. Tumawa na ng malutong si Ira. At least honest ka. Pero Rio, tandaan mo, kahit mukha ako masungit at mabagsik, ayoko magkunwari. Astig talaga ako. Napangiti ng pilit si Rio. Opo. Pero ikaw? Lumapit pa si Ira at halos magkatapat na ang mukha nila. Kahit mukhang bata to, mas mataas to kesa sa kanya ng ilang pulgada. Mukhang inosente. Hindi ka bagay sa lugar na to. Ito po kasi yung pinakamalapit na open space na pwede magpaint ng walang bayad. At saka gusto ko rin po makatulong sa mga tao nandito. Hindi alam ni Ira kung bakit pero parang may isang bagay na maayos na sinabi ang lalaki at para sa kanya tama yon. Parang hindi lang inosente si Rio, kundi mabuti rin talaga ang puso nito. At naa-attract siya sa kabaitan nito, na parang ito mismo ang kahinaan niya. Sige, sabi ni Ira pagkatapos na ilang saglit na katahimikan. Mag-paint ka lang dyan pero kapag pangit ang mural mo, babayaran mo ako ng triple. Napalunok si Rio. Talaga po? Oo, pero kung maganda, ililibre kita ng dinner. Salamat po. Hindi malaman ni Rio kung matutuwa ba siya o mas lalong kakabahan. Bumalik si Ira sa kanyang upuan, bitbit ang maliit na aso. Pinapanood niya si Rio na nagsisimula ulit sa pagpipinta. Napangiti siya ng bahagya. Napaka-inosente talaga ng lalaking to. Sa dami ng mga maton at kontrabida sa paligid niya, refreshing ang makakita na isang taong tulad nito.
Maya't maya, sinisilip niya si Rio at napapansin ang madalas nitong pagngiti habang pinipinturahan ng pader. Oy, Rio! Tawag niya sabay tanggal ng isang earbud. Yes po. Ilang taon ka na ba? Mukha kasing high school student. Natawa ng mahina ang lalaki. 28 na po ako. Napangiwi si Ira at bahagyang napalingon sa malayo. Seryoso ka? 28 ka na? Pinagmasdan niyang mabuti ang payat na binata mula ulo hanggang paa. Mas mukha ka pa mas bata kaysa sa bata kong tauhan. Ganun po ba? Tanong ni Rio at di sigurado kung compliment yon o insulto. Napangiti si Ira at tinakpan ng kamay ang bibig para magkunwaring hindi natutuwa. Ibig sabihin pala, mas matanda ka pa sa akin. Tila nagulat si Rio. Mas bata po kayo sa akin? Bakit? Mukha bang mas matanda ako? Hindi naman ho. Tarantang sagot ni Rio at tinaas baba ang dalawang kamay. Kayo po ang mas bata. Actually, mukha kayong parang college student. College student? Not bad. Pero alam mo, kahit college student lang mukha ko, bihasa na ako sa... Lumapit pa siya hanggang sa halos. Isang hakbang na lang ang layo nila sa isa't isa. Sa pakikipagnegosasyon. Napaatras si Rio ng bahagya. Ganun po ba? Tumingin si Ira ng derechahan sa mga mata ni Rio. Oo. Pabiro niyang tinapik ang pader. Na pinipintahan ng lalaki. Kapag maganda ang kinalabasan niyan, baka may reward ka mula sa akin, pero kapag hindi... Napakagat labis si Rio. Hindi sigurado kung paano sasagutin yun. Nakita ni Ira ang kaba sa mukha ng binata at napatawa. Relax ka lang, joke lang. Ang seryoso mo naman. Pasensya na po. Hindi ko po kasi alam kung seryoso kayo o hindi. Pabalik na si Ira sa bangko nang lingunin pa niya si Rio. Alam mo, mabuti na rin yung bata ang itsura mo. At least hindi halatang mas matanda ka pa sa akin. Bagay na bagay sa style mo. Salamat po. Naku, huwag ka masyado magpasalamat. Kapag pangit ang mural mo, baka magbago ang tono ko. Biro ni Ira, sabay sandal ulit sa upuan. Ang ngiti sa kanyang labi hindi na maitago. Alam niyang tila natutuwa siya sa inosenteng reaksyon ni Rio. At hindi niya rin maiwasang pansinin kung paano ito nagbago ng postura sa tuwing magsasalita siya. Sa isip ni Ira para nakakatuwa rin palang manukso paminsan-minsan. Lalo na kung ganito ka-inosente ang kausap. Maagang dumating si Ira, dala ang isang paper bag ng pagkain mula sa isang sekretong Japanese resto na isa sa mga front business niya. Suot niya ngayon ang simpleng puting blouse, jeans at shades pero kahit casual, mukhang wala pa rin gustong lumapit sa kanya. Nakaupo siya sa upuan kung saan siya kahapon. Habang si Rio focus na focus sa pagpipinta. Hindi nito napansin ang pagdating niya. Kaya pasimpleng lumapit siya at nilapag ang pagkain sa tabi ng maliit itong bag. Kumain ka muna, bago ka pa mapasama dyan. Ayoko may hinihimatay sa harap ko. Nagulat si Rio at napatalo ng bahagya. Naku po, Miss Ira, pasensya na, di ko po kayo napansin. Masyado kang focused. Ganyan din ako pag may pinapatumba ako. Ano po? Wala, joke lang. Naupo siya sa tabi nito at halos magkadikit na ang balikat nila. Napalunok si Rio at tumigil sa pagpipinta. Hindi niya alam kung saan pupwesto ang mga kamay. Okay lang po ba, ma'am? Okay naman. Mukha naman siyang okay. Pero hindi pa tapos. But don't worry, hindi yan ang concern ko. Nilapitan ni Ira ang mukha ni Rio at halos isang dangkal na lang ang pagitan. Gusto lang kitang tignan ng malapitan. Napatingin na lang si Rio sa lupa at di na makatingin sa mata ni Ira. Ano po kasi, medyo nahihirapan po ako makapag-eye contact sa inyo. Bakit? Maganda naman ako, di ba? Opo, maganda po kayo. Sobrang ganda nga po actually. Nakakapanliit lang po. Good. At least alam mong mahirap akong i-ignore. Tumawa si Ira tas kinuha ang water bottle ni Rio at siyang uminom nito. Binalik lang niya ito pagkatapos maubos. Ikaw ba, may girlfriend ka? Wala po. Good ulit. Ayoko na may kaagaw. Madamot ako.
Namutla si Rio sa sinabi nito. Miss Ira, sorry po ah. Hindi ko po alam kung niloloko niya lang ako o... Hindi kita niloloko. Gusto kasi kita. Bagsak ang balikat ni Rio. Parang gusto niyang umalis sa kinaroroonan niya. Ako po? Bakit po ako? Wala naman po ako may pagmamalaki. Yan ang gusto ko sa'yo. Tahimik, hindi papansin, mabait, artsy, may soft toy na aso, tapos mahiyain ka pa. Lumapit pa siya lalo kay Rio. Tumingin ang diretso sa mga mata nito. Kumbaga, sa isang palabas, ikaw yung soft boy na dapat kikidnapin na isang kontrabida. At dahil ako ang kontrabida, mas pipiliin kong alagaan ka. Miss Ira, baka po masaktan kayo kung mapalapit kayo sa katulad kong hindi sanay sa mga ganyang bagay. Hindi ako yung tipo na nasasaktan. Ako yung dahilan kung ba't nasasaktan ng iba. Napatingin si Rio sa langit. Nais na lang maglaho. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Hanggat di mo ako binibigyan ng rason. Tumayo si Ira at muling siniko ng konti si Rio bago naglakad palayo. Pag natapos mo ang mural mo, text mo ako. May reward ka sa akin. Reward po? Yes. Pwedeng pagkain, regalo, o di kaya ako. At iniwan niyang tulala si Rio na tila hindi makapagpinta ng diretsyo. Dahil imbis na pintura, kulay pula na ang buong mukha nito. Hindi pa man lubos nang sumisikat ang araw, pawisan na ang lalaki. Suot ito ang parehong puting hoodie ngunit mas madungis na ngayon. Hawak ang brush at may mga patak ng pintura sa pisngi. Tuloy-tuloy pa rin siya sa pagpipinta ng mural. Isa itong makulay na tanawin ng mga asong ligaw na masayang naglalaro sa isang kaparangan. Pero hindi yun ang bumabagabag kay Rio ngayon, kundi ang babaeng hindi niya inaasahang magugustuhan siya ng ganon kabilis. Biglang sumulpot si Ira sa likuran niya. May dala itong 2 plastic bag ng milk tea. Iniisip mo ba ako? Walang hiyang bungad nito. Halos mapatalon si Rio sa pagkagulat. Miss Ira, nakakagulat naman po kayo. Ganyan ka na lang ba palagi? Laging may parang multo sa paligid kapag ako lumalapit? Hindi naman po, medyo po. Kasi po kayo parang... Parang? Hindi ko po maintindihan basta. Naguguluhan ho ako sa nararamdaman ko. Ewan ko sa'yo kung ano-ano sinasabi mo. Inumin mo na yan. Bago pa matunaw yung yelo sa loob. Salamat po, hindi ko po ito inaasahan. Umupo si Ira sa tabi ni Rio at pinanood ang mural nito. Uy, ang ganda na niyan. Lalo na yung isang aso na may bandana. Inspired kay Biscuit? Opo. Tapos yung nasa dulo, sinusubukan ko pong gawin na mukhang kayo. Ako? Inangat ni Ira ang sunglasses niya at tinignan to ng maigi. May maliit na female figure sa dulo na parang kapareho ng suot niya. Uy, ang cute ko dyan ah. Medyo stylized po talaga. Pero kayo yan. Kayo yung nagbabantay sa mga aso. Tumangutango siya at ngumiti ng konti. Rio. Po. Alam mong gusto talaga kita, di ba? Napakurap si Rio, hindi niya alam kung saan ibabaling ang tingin. Ang init na nararamdaman niya sa mukha ay parang hindi na galing sa araw. Siguro, galing ito sa sinabi ni Ira. Ako po? Gusto niyo po talaga ako? Oo. Sinabi ko naman na dati, diba? Anong bago doon? Kasi po, hindi po talaga ako sanay sa ganyan. At tsaka ano? Hindi ka rin sanay sa tulad kong maganda? Pero mabangis? Medyo po. Saka po parang hindi po ako sigurado kung seryoso kayo. Natawa na mahina si Ira. Pagkatapos tumingala siya sa kalangitan, na tila iniisip ang mga susunod na sasabihin. Seryoso ako, Rio. At kung di pa malinaw sa'yo yun, problema mo na yun. Hindi alam ni Rio kung paano sasagutin ang huling sinabi ni Ira. Kung titignan niya ito, parang kalmado lang. Pero ang bawat salita nito parang barya sa basong puno ng tubig.
Pero hindi kita pipilitin. Ayoko rin naman ng pinipilit ang isang tao. Ang gusto ko lang, alamin mo kung ano talagang gusto mo. At kung kailan ka handa, saka lumapit. Napansin ni Ira ang ekspresyon ni Rio. Huwag ka masyado mag-isip. Hayaan mo na lang ako manukso. Napatawa na rin si Rio kahit papano. Okay po. Siguro po hindi na ako masyado magpapakaduwag. Sana nga. Ipagpatuloy mo na yan. Pagandahin mo palalo. Kapag natapos mo na baka may bagong tanong ako itatanong sa'yo. Tanong po? Sikreto muna. At bago pa makasagot si Rio, naglakad na papalayo si Ira. Hawak ang sariling milk tea at nag-iwan ng ngiti sa kanya. Tahimik na ang gabi. Walang maririnig kundi ang mahinang kaluskos ng hangin at tunog ng mga patak ng tubig mula sa lumang studio na dating art space ni Rio. Nakaupo siya sa harap ng isang projector habang pinagmamasa ng mga lumang video recording mula sa isang USB, mga classified clip na isang military operation. Sa screen, isang sundalong lalaki ang tila nagtatalumpati sa kanyang mga kasamahan. Yun ang boses ng kanyang ama, si Captain Miguel. Pinaslang ito sa isang raid 5 taon na nakalipas. Pero sa mga piraso ng impormasyon na kalap ni Rio, iisang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw. Si Ira Solano, ang babaeng kahit nasa 20 anyos pa lang kaya nang pumatay ng tao. Biglang umigting ang panga ni Rio. Ang dating inosente niyang mukha napalitan ng matalim na ekspresyon. Naglakad siya patungo sa isang lamesa kung saan naroon ang ilang lumang dokumento. Ito ay larawan ni Ira kasama ang mga armadong tauhan at ilang surveillance shots ng warehouse district. Maingat niyang inayos ang mga ito na parang chessboard ng isang planong matagal niya nang binubuo. Tinapik niya ang dibdib kung saan nakatago sa loob ng hoodie niya isang manipis na combat knife at isang digital recorder. Tumingin siya sa salamin at ang malaanghel niyang mukha ay nanatili. Pero ang mga mata niya kabaliktaran. Kailangan mo mahulog sa pain, Ira. At ako ang magiging pain. Biglang nagring ang kanyang telepono. Tila naputol ang tensyon sa loob ng silid. Muli niyang binalik ang maskara ng kanyang pagkukunwari. Pinalambing niya ang kanyang boses at pinaamo ang ngiti kahit wala namang nakatingin. Miss Ira, tumawag po kayo? Wala lang, gusto ko lang marinig yung boses ng paborito kong soft boy. Ganun po ba? Na-flatter naman po ako. Busy ka pa ba? Punta ka dito sa hideout. May pinapatikam akong bagong luto ni Jack. At may sasabihin ako sa'yo. Sige po. Malapit na rin ako matapos dito. Papunta na rin po ako. Good. Trio? Yes po. Mas gusto kita pag hindi ka natatakot sa akin. Gusto ko makita kung may tapang ka rin kahit konti. Don't worry. Darating tayo dyan. Isang malamig na gabi sa safe house ni Ira. Isa itong lumang gusali sa gilid ng lumang pier na nilagyan ng high-tech security. Sa gitna ng main room, may mahabang mesa kung saan nakalatag ang mga armas, blueprint at ilang communication devices. Pagkarating ni Rio, pinagbuksan siya ng isang tauhan ni Ira. Agad siyang sinalubong ng pamilyar na tunog ng balisong na nilalaro sa hangin. Tamang-tama dating mo, Rio. Medyo intense ngayon si boss. Nasa training room siya. Training room? Oo, yung trip niya pag stress. Gusto mo ba makita? Napakunot na si Rio pero tumangurin kalaunan. Dinala siya ni Jack sa basement level. Bumungad sa kanila isang open combat area. Nakita niya si Ira roon na naka-black, tank top at cargo pants. Pawisan to, naka-braid ang buhok, at hawak ang 2 baril habang mabilis na gumagalaw. 3 target ang bumagsak ng walang mintis. Sa isang mabilis na galaw, isinuksok niya ang baril sa likod at gumulong, at gumamit ng combat knife para patumbahin ang dummy sa dulo. 10 seconds improvement. Galing no? Imik ni Jack. Hindi mapigilan ni Rio ang humanga. Hindi lang astig si Ira, kundi disiplinado, matalino sa galaw at may karisma na hindi matatawaran. Pagkatapos ng drill,
Tinanggal ni Ira ang gloves at napansin si Rio na nakatulala sa kanya. Uy, Rio! Nilapitan niya ito habang pinupunasan ang braso ng tuwalya. Ano, natulala ka na naman? Saad ng babae. Napailing na lang si Rio. Ang galing niyo ho. Hindi ko akalain ganito kayo. Masyado kayong badass. Badass? Mayabang na pag-uulit ni Ira. Opo, akala ko po mayabang lang kayo sa labas. Pero talagang seryoso kayo sa ginagawa niyo. Tumawa si Ira at sinundot ng bahagya ang noo ni Rio gamit ang hintuturo. Hindi ako nagkukunwari lang, soft boy. Hindi uso sa akin yon. Biglang naramdaman ni Rio ang isang hindi inaasahang pagpitik sa loob ng dibdib niya. Hindi na lang ito tungkol sa paghihigante. Nagsisimula nang may gumugulo sa plano. Tara na, kaya na tayo, baka gutom ka na. At pagod ka na rin sa kakatingin sa akin. Hindi naman po, medyo lang. Tumango si Ira at tumalikod. Pero bago umalis, lumingon siya saglit. Rio, yung tingin mo kanina, hindi yung tingin ng isang lalaking takot sa akin. Mag-ingat ka ha? Kasi kapag may nararamdaman ako, ang bilis kong makahalata. Naiwan si Rio sa may pintuan ng training room. Mahigpit ang hawak niya sa strap ng bag na may recorder. Ang plano ay klaro sa papel. Pero sa harap ni Ira, parang may gumugulo sa puso niya. Maagang naghanda si Ira ng almusal. Nakapak ito sa isang makinis na bento box na kulay itim. Bit-bit niya ito habang inaakit ang lumang rooftop ng kanilang hideout. Doon niya balak bigyan ng surprise breakfast si Rio. Para kay Ira, may thrill sa ganitong sitwasyon dahil siya ang gumagawa ng effort. Pag-akyat niya, nakita niya si Rio sa dulo ng rooftop. Tila malalim ang iniisip habang nakatitig sa malawak na skyline. Nilapag niya ang bento box sa malapit na mesa at dahan-dahang lumapit dito. Good morning. Meron akong pang-almusal para sa'yo. Nagulat si Rio nang bigla siyang dumating. Pero agad ding ngumiti si Ira. Ngunit sa isang iglap, tila may sumilay na kakaibang ekspresyon sa mukha ni Rio. Ang inosente nitong ngiti. Saglit na napalitan ng malamig at patalim na tingin. Wow, breakfast? Para sa akin talaga? Kanino pa ba? Para kay Jack. Tumawa si Ira ng konti at inabot ang bento box kay Rio. Binuksan ni Rio ang pagkain at sinimulan tikman. Subalit hindi nakaligtas sa paningin ni Ira ang nakita niyang saglit na pagbabago kanina mula dito. Ang sarap nito, Miss Ira. Kayo ba nagluto nito? Masiglang komento ni Rio. Hindi bagay sa'yo yung tawag mo sa akin. Ira na lang. Just call me Ira. Sige po. Ira. Alam mo, Rio, napansin ko lang parang may isang bagay kang hindi sinasabi. Po? Wala naman po. Siguro natulala lang ako kanina. Talaga? Natulala ka lang? Kasi parang saglit ka nag-iba. Akala ko pa nga, hindi na ikaw yung kaharap ko. Baka po nanibago lang ako. Tsaka kagigising ko lang po eh. Inaantok pa po kasi ako. Tinitigan ni Ira si Rio. Kahit anong palusot ang sabihin nito, para bang may kakaiba pa rin siyang napapansin. Kung ano man na nagbago sa ekspresyon ng lalaki kanina, hindi niya maalis sa isip. Kung inaantok ka pa, ba't di ka nalang nagpaalam na matutulog muna? Tanong niya at sinusubukang basahin ang mukha ni Rio. Ayoko po magbukang tamad eh. Gusto ko pong magpakita ng effort kahit papano. Effort ha? Gusto ko yan. Pero hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo. Kung di ka pa sigurado, magpahinga ka muna. Aniya at lumapit para tapikin sa balikat si Rio. Salamat po. Pero okay lang ako. Talagang minsan lang po ako maguluhan ng ganito. Maguluhan? Ano ibig mo sabihin? Wala po. Sinasabi ko lang na parang ang dami ko lang iniisip. Hindi kumbinsido si Ira. Alam niyang may hindi sinasabi ang lalaki. Pero hindi niya na itinuloy ang pagtatanong. Sige na, kumain ka na lang. Pagkatapos mo, bumalik ka na sa training room. Gusto ko turuan ng basic combat. Combat po? Sigurado po kayo? Kapag sinabi kong gusto ka turuan, ibig sabihin handa ka magturo. Kaya ikaw, handa ka na rin ba?
Okay lang himasin ko pa ang likod mo para kumalma. Medyo namula si Rio sa biro ni Ira, pero tumango ito. Sige po, susubukan ko. Yan ang gusto ko marinig. O siya, sige, kain ka na. Huwag mo masyadong dibdibin, relax ka lang. Mas magiging madali ang lahat kapag natutunan mong hindi puro takot ang nararamdaman mo. Naiwang nakaupo si Rio habang nakatitig sa bento box. Napansin niyang kumakabog pa rin ang dibdib niya. Pero sa halip na takot parang iba na ang nararamdaman niya. Hindi malaman ni Ira kung paano siya nakarating sa lugar na yon. Kung paano siya nagpasya na sundan ang lead na hindi pa man buo ay parang humihila na sa kanya. Ang warehouse ay isang dating tambakan ng mga kemikal. Ngayon ay isang madilim at tahimik na anino ng dating pagkakakilanlan nito. Isang araw, na-raid na lamang bigla ang hideout niya. Wala namang ibang makakaalam nun kundi ang tanging taong nasa isipan niya araw-araw. Isang pamilyar na silhouette ang lumitaw sa dilim. Nakaupo si Rio sa isang sirang crate. Hawak ang baril na para bang hinihintay na lang siya. Ganun pala, Rio. Magaling ka. Pinaglaruan mo ko, niloko mo ko. Ano, hanggang dito na lang ba tayo? Hindi kumibo si Rio. Ang mga mata niya na dati parang malambot na ulap, ngayon tulad ng isang yelo. Kung walang raid na naganap, hindi ko malalaman na anak ka pala ng sundalong iniwan ng mga kasamahan niya. Anak ka ng sundalong sa tingin mo ako pumatay? Sa tingin? Ako ang may hawak na ebidensya at matagal na kitang gustong pabagsakin. Saglit na natahimik si Ira. Hindi siya sanay na nasa ganitong posisyon. Ang pagiging mafia boss ay nagbigay sa kanya ng proteksyon sa dami ng tauhan, ng impluwensya, ng pera. Pero ngayon sa harap ng isang lalaking iniisip niyang inosente ngunit ang totoo pala'y matagal nang nagpapanggap, tila lahat ng yun naging walang halaga. So ano? Matatapos na ba ngayon? Kukumpletuhin mo na ba yung sinimulan mo? Ako na ba ang susunod mo isusuko? Tumayo si Rio. Hinawakan ang baril ng mahigpit, ngunit hindi ito tinaas. Naglakad siya papalapit kay Ira. Na magkalapit sila, huminto siya na halos isang dangkal na lang ang distansya. Hindi kita magugustuhan, Ira. Kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Dahil alam ko mamamatay tao ka. Alam kong ikaw may kasalanan. Sinabi ni Rio ang mga salitang yon, ngunit hindi niya mapigilan ang maikling sakit na dumaan sa puso niya. Naging totoo ba ang lahat ng yon? O nagsisinungaling siya para sa sarili niya para maituloy niya ang kanyang plano? Nakita niya kung paano lumamlam ang mga mata ni Ira. Hindi ito umiwas ng tingin, kaya nakita niya ang pagbalate ng sakit sa mata nito. Isang emosyon na hindi niya in-expect na makikita niya sa babaeng tulad ni Ira. Pinilit niya hindi magpakita ng kahit anong awa o emosyon. Talaga ba? Wala kang nakita na kahit anong tama sa akin? Wala kang kahit anong naramdaman? Hindi sumagot si Rio. Naramdaman niyang masyadong maraming tanong sa kanyang isipan. Ngunit sa halip na umamin, tumalikod siya at muling inilayo ang sarili sa babae. Alam niyang binitiwan niya ang mga salitang yon para sugpuin ang nararamdaman niya. Para maituloy ang plano ng walang sagabal ng emosyon. Pero bakit parang siya ang nasaktan? Pinilit din ni Ira na itago ang maikling kirot na naramdaman niya sa kanyang puso. Sanay siya sa insulto at rejection pero sa taong ito? Kay Rio? Merong kakaiba sa puso niya. Si Rio lang ang tanging taong hinayaan niya makalapit sa kanya. Si Rio ang taong inaasahan niyang makakakita ng kabutihan niya kahit papaano. Kung yan ang tingin mo, wala na ako magagawa. Kung ano man ang plano mo, tapusin mo na. Huwag mo nang patagalin. Ilang araw ang nakalipas sa loob ng warehouse, nakaupo si Rio sa isang lumang sofa. Hawak ang makapal na folder ng dokumento. Si Ira naman nakatayo sa malapit na bintana. Nakatanaw sa labas habang iniisip ang susunod na hakbang. Alam ko hindi mo ako mapapatawad, Rio. Pero hindi din ako titigil hanggang hindi ko na ilalabas ang totoo. Bakit bigla nagbago ang isip mo? Bakit mo ako tinutulungan ngayon? Tumalikod si Ira mula sa bintana at hinarap si Rio. Muli nakita niya ang parehong galit sa mga mata ng binata.
Pero ang sagot niya ay mas naging kalmado kaysa sa inaasahan. Dahil matagal ko nang alam ang totoo. Pero natakot akong harapin to. Ang tiyo ko. Siya ang totoong may pakana ng lahat. Ginamit niya ako. Ginamit niya ang pangalan ng pamilya namin para pagtakpan ng mga krimen niya. Nung nalaman ko ang nangyari sa ama mo, mas pinili ko manahimik. Mas madali kasi. Huminto siya. Tumingin ng diretso sa mga mata ni Rio. Pero hindi ibig sabihin tama yon. Bakit hindi mo sinabi nun? Ba't hinayaan mo pa ang lahat ng to? Dahil hindi ako kasing lakas na iniisip mo. Hindi lahat ng astig matapang. Sa likod ng maskarong to, may mga desisyon akong kinatakutan. At ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para itama to. Paano ko masisigurado na hindi mo lang ako ginagamit? Paano ko malalaman na totoo ang lahat ng sinasabi mo? Hindi ko kailangan gawin to. Kung gusto ko lang iligtas ang sarili ko, mas madali ko itutumba ang mga tao sa paligid ko pero hindi. Pinili kong tulungan ka. Kahit alam ko mas gugustuhin mo pa ako. Kalabanin. At kapag tapos na to, Rio, ikaw na ang bahalang humusga kung anong dapat gawin sa akin. Paano kung di pa rin kita mapatawad? Handa akong tanggapin yan. Pero sisiguraduhin kong alam mo ang katotohanan. At kung matapos ang lahat ng to, at wala ka pa rin tiwala sa akin, tanggap ko. Basta siguraduhin mo ang tamang tao ang magbabayad. Tahimik na tumango si Rio. Hindi pa rin siya sigurado kung anong nararamdaman niya para kay Ira. Ang babae na dati niyang tinuring na kalaban, ngayon nagpapakita ng malambot na kaugalian na hindi niya inaasahan. At bagamat pilit niyang tinatanggi, naramdaman niya ang bahagyang paghanga. Sa isang engrandeng gabi sa Hotel del Norte, kung saan ginaganap ang isang event na pinangungunahan ng mga kilalang negosyante, isa na rito si Mauricio Solano, ang tiyuhin ni Ira. Gamit ang earpiece, binigyan ni Rio ng hudyat ang mga tauhan ng Anti-Mafia Division kung saan siya kabilang. Blue Team, marka na exit points. Red Team, hintay ng signal mula kay Ira. Nang mapansin niya na hikipagtos ang tiyo sa ilang investor, lumapit si Ira at pabulong na may sinabi rito. Kamusta ang gabi mo, tiyo? Ira, buti naman at dumalo ka. Akala ko hindi mo na kayang harapin. Hindi lang kita haharapin, tiyo. Baka nga ngayon pa lang pwede na kitang ihatid. Ano ibig mo? Tumalikod si Ira at sabay sulyap sa kamera. Now, Rio. Mabilis na pumasok ang mga agents na taranta ang mga tao. Nilabas ni Ira ang badge na binigay sa kanya ng NASA Division para sa misyon na yon. Mauricio Solano, you are under arrest for orchestrating multiple syndicate crimes and the murder of Captain Miguel Cruz. Wika ni Rio nang makalapit sa lalaki. Wala kayo ebidensya, hindi niyo mapapatunayan. Nilapag ni Ira sa mesa ang isang USB at old military file. Yan ang signature mo, kasama ang bank transfers at mga transcript ng utos mo. At ako mismo ang witness. Halos mapasigaw si Mauricio, pero wala na siyang kawala pa. Pinusasan siya sa harap ng press. Ang isang dating kinatatakutang leader ng black market ngayon, nagmamakaawang parang daga sa bitag. Matapos ang raid, lumapit si Ira kay Rio. Tapos na ang mission mo, kaya pusasan mo na ako at ikulong. Hindi agad nakasagot si Rio. Tumango lamang siya, kahit may namumuong bigat sa dibdib niya. Isinakay niya si Ira sa isang sasakyang hindi kapareho ng convoy. Pagdating nila sa isang tagong compound malayo sa syudad, saka lang muling nagsalita si Rio. Hindi mo na katay susuko. Bakit? Dahil ba may nararamdaman ka na? O dahil hindi mo alam kung paano mo ako ihaharap sa mga kasamahan mo? Hindi agad nakasagot si Rio. Sa halip, ibinaba niya ang gamit at inayos ang kwarto kung saan mananatili si Ira pansamantala. Pwede ka muna magpahinga dito, ligtas dito. Wala makakahanap sa'yo hanggat di tayo sigurado sa lahat. Hindi ako naparito para pagtaguan ang sarili kong kasalanan, Rio, kaya kung ginagawa mo to dahil may gusto ka na sa'kin, sayang lang yan. Hindi niya yun sinabi para saktan si Rio. Bagkos para takpan ng kung anumang unti-unting lumalambot sa puso niya. Para ipaalala sa sariling kailangan niya pa ring maging matatag. Sa huling gabi ng kanyang pananatili doon, nakaupo si Ira sa porch
Suot ang puting sando at cargo shorts. Nagbubuga siya ng usok mula sa yosi habang pinagmamasdan ng dilim ng kagubatan. Biglang dumating si Rio bitbit ang isang itim na thermos at matamlay na ekspresyon sa muka. Hindi ka na naman kumain? Magkape ka muna. Hindi ko alam kung gusto mo na matamis o mapait kaya pinagsabay ko. Hindi naman ako bata, Rio. Tinanggap niya pa rin ang kape at uminom. Thanks. Inayos na ang kaso mo. Maaaring mapababa ang sentensya. Baka hindi ka na makukulong pa. Napatingin si Ira kay Rio. Tila sinusuri ang intensyon ng binata sa bawat kilos nito. Humigop siya ng kape bago na pabuntong hininga. Ganun ba? Well, good for me then. Halata ang hesitation sa mukha ni Rio habang nakatayo sa tabi niya. I mean, it's not set in stone yet. Pero malaki ang chance na hindi ka na kailangan pang... Look, Rio. Putol ni Ira. Ang tono niya mas malamig kesa dati. I appreciate what you're trying to do. But I don't need anyone feeling sorry for me. If this is all about guilt, no, it's not. Napalakas ang boses ni Rio. Pero agad itong napahinto. Tinapunan siya ni Ira ng matalim na tingin. Kaya napayuko siya. I mean, it's not just that. I just thought you deserve a second chance. Napangisi si Ira pero wala doon ang init na dati sumisilip sa kanyang muka. Second chances are overrated, Rio. Lahat tayo may mga pinapasan. Some people carry them better than others. That's it. Tahimik lang si Rio. Hindi niya alam kung paano ipapahayag ang nararamdaman niya nang hindi siya lalong napapahiya. Parang bawat salita niya ay walang epekto. Parang mas lalong lumalayo si Ira sa tuwing sinusubukan niyang makalapit. Mukhang maganda ang lugar na to. Tahimik, wala nakakaalam. Baka ito na ang pinakakalmado kong gabi. And thanks for the coffee. Ira. Tumayo si Ira at inabot ang kanyang sigarilyo. Tinapik ito bago muling humigop ng usok. Hindi siya tumingin kay Rio nang sabihin niya mga huling salita. Don't make this harder than it already is, Rio. You did your job. Now let me do mine. Tumalikod si Ira at pumasok sa loob ng compound at iniwang nakatayo si Rio sa madilim na porch. Nakatitig si Rio sa cellphone niya. Paulit-ulit niyang binubuksan ang gallery at tinitignan ng isang litrato ni Ira mula sa raid sa Hotel del Norte. Nakangiti ito sa isang candid shot, ipinikit ni Rio ang mga mata at pilit inaalis ang mga tanong na bumabagabag sa kanya. Biglang tumunog ang telepono. Sinagot niya yun ng walang emosyon pero halata ang pagkabigla sa kanyang muka habang nakikinig siya. Ano? Umalis na siya? Tumango siya kahit walang nakakita. Saan daw? Matagal bago sumagot ang nasa linya. Abroad? Kailan pa? Pinatay niya ang tawag ng walang paalam. Iniwan siyang tulala, nakatayo sa gitna ng sala na parang naiwang saglit sa ulan ng panghihinayang. Isang maikling buntong hininga ang sumunod. Hahayaan niya muna ang sarili niyang maghilom, sapagkat kahit pa alam niyang may pag-asa, hindi pa siya handa. Alam niyang isang araw, sa tamang oras muli silang magkikita. 3 taon ang lumipas, maraming nagbago sa mundo. Pero isang bagay ang hindi pa rin makakalimutan ni Rio. Ang babaeng hindi niya hinabol. At ang damdaming hindi niya kayang tapusin. Ngayon, isa na siyang senior agent sa Anti-Mafia Division. Naimbitahan siya sa isang birthday party ng kaibigan ng pamilya at hindi niya inaasahang muli sila magtatagpo doon. Napalingon si Rio sa isang grupo ng mga babaeng nagtatawanan. Nandoon ang isang pamilyar na figura. Suot nito ang itim na suit, naka-all black slacks at vest, naka-ponytail, at may hawak na wine glass habang nakaupo sa bar. Napansin agad ni Rio ang pagbabago kay Ira. Dati hindi ito mahilig pumansin ng tao pero ngayon, mukhang komportable na ito makihalubilo. Lumapit ang isang babae sa grupo. Sa kalmadong kilos ni Ira, parang natural na lang dito ang magbigay ng mga nakakalokong ngiti. Konting himas sa braso ng kausap at saglit na bulong. Napakunot noo si Rio. Parang hindi ito ang Ira na kilala niya noon.
Hindi niya maipaliwanag kung bakit may kirot sa dibdib niya. Hindi ba't siya mismo ang nagdesisyon na hayaan tong lumayo? Napalunok siya. Ilang beses pa niyang tinignan si Ira at umaasang magka-eye contact sila ulit. Pero iniwasan siya nito. Lumapit siya ng bahagya. Tumayo malapit sa bar. Ilang hakbang ang layo mula kay Ira. Pero hindi pa rin siya pinansin ng babae. Ira. Tila walang narinig ang babae. Tumawa lang ito sa biro ng isang lalaking katabi at uminom ng wine. Ira, pwede ba tayo mag-usap? Napatingin ang mga kasama ni Ira, pero siya mismo ang hindi man lang tumingin. Tahimik lang niyang nilapag ang wine glass, kinuha ang lighter at nagsindi ng sigarilyo. Friend ba siya? Tanong ng kasamang babae. Huh? Mukhang hindi ko kilala. Tinapik niya ang babae sa balikat at ngumiti. Let's go dance? This place getting boring. Umalis siya na hindi man lang lumingon kay Rio. Naiwan nitong nakatayo, napipikon habang pinagtitinginan ng ibang bisita. Nagpaalam si Ira sa mga babae at lumabas ng hall upang manigarilyo. Nasa kalagitnaan siya ng paghit-hit nang biglang maramdaman niyang may humilas sa kanyang braso. Hindi na ito ang Rio na mukhang inosente. Ang kaharap niya ngayon ay seryoso, matalimang tingin at lalaking-lalaki ang tindig. Ang noong payat na katawan nito, nakatago lang pala sa maluwag na damit. At batak na batak pala ang tinatago nitong muscle. Uy, may problema ka? Pakul niyang bungad. Meron, ikaw yun, ikaw ang problema ko. Napatingin si Ira sa pagkakahila ni Rio sa kanyang braso. Hindi na siya nagulat. Dahan-dahan niyang binitiwan ang yosi mula sa mga daliri. Pinadapa ito sa marble ledge ng veranda. Wow, big boy ka na ngayon ah. Don't play with me, Ira. Ano bang gusto mo? Closure? Pasensya kung hindi ako umarte gaya na inaasahan mo sa loob kanina. Hindi ko kasi hilig ang magpanggap ngayon. Hindi mo ba talaga ako kilala kanina o sinadya mo lang? Tanong mo sa sarili mo, deserve mo ba talaga na makilala pa ulit? Hinahanap mo ako ngayon dahil wala ka na ibang babaeng kasing desperado ko noon, di ba? That's not fair. Fair? Rio, I fell for someone I thought was different. Tahimik, inosente at weak. Type ko kasi yun, alam mo ba? Yung tahimik pero totoo. Yung hindi makabasag pinggan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng lalaki. Pero prank lang pala, no? Hindi ikaw yun. Lahat pala yun parte ng trabaho mo. At ako nagpadala ako. Pinili kitang pagkatiwalaan dahil akala ko you were someone worthy betting on. Hindi mo naintindihan. I do. And it hurts less now. Kasi ang totoo, Rio, hindi ikaw ang gusto ko. Kaya kung lalapit ka lang para sabihin mo na hindi mo rin alam kung bakit. Wag na. I am not the same girl who waited for your loyalty. At di na rin ikaw yung lalaking inakala kong totoo. The version of you I fell for. Hindi siya yung lalaking kaharap ko ngayon. Napaatras si Ira nang biglang lumapit si Rio. At sa isang iglap hinalikan siya nito. Hindi siya makagalaw. Pero sa kabila ng gulat, naramdaman niyang may unti-unting sumisiksik sa kanyang puso. Bigla siyang bumitaw at bago muling makalapit si Rio, sinapak niya ito na ubod ng lakas sa panga. Napaatras ang lalaki at isang matamis na ngiti lang ang binigay nito sa kanya. Humingiti ka pa ah. Gusto mo ba ng mas malakas pa? Galit na sabi ni Ira. So gusto mo ng ganito, ha? Lumapit ulit si Rio. Akmang hahalikan siyang muli. Inis na tinaas ni Ira ang kamao. Handa na siyang salubungin ng lalaki. Hindi pa man tumama ang suntok, umikot si Rio at sinubukang iwasan yun. Pumasok siya sa depensa ni Ira, pero hindi para gumanti. Nasa kilos niyang pag-iingat. Hindi niya gustong saktan ng babae. Hindi niya kailanman gugustuhin saktan si Ira. Ano ba, Rio? Lalaban ka pero parang takot ka? Nakaka-insulto ah. Kumilo siya ng mas mabilis at nagpakawala ng sunod-sunod na suntok. Hindi kita sasaktan, Ira. Alam mong hindi kita kayang saktan. Ha? Anong drama na naman ba to? Nagtangka siyang bumira ulit. Pero kinuha ni Rio ang kamay niya at tinawakan to ng mahigpit. I just want to see you. If I could make you feel something. If I could break through this wall that you built. Natigilan si Ira sa harap ng laban ay hinarap niya ang lalaki.
Hindi niya inaasahan na may ganito itong taktika. Sa susunod na gagawin mo ulit yan. Hindi lang suntok ang aabutin mo. Ayusin mo yung estilo mo, Rio. Hindi lahat ng halik nakakabawas ng galit. Naglakad si Ira palayo at iniwan si Rio. Hanggat maaari ayaw niyang kausapin to. Dahil baka isang tulak na lang bibigay na siya. Samantala hindi mapakali si Rio. Sa buong linggo ginawa niyang lahat para mapansin ulit siya ni Ira. Pero kahit anong effort parang laging may pader si Ira na humahadlang sa pagitan nila. Isang gabi, naabutan niya si Ira sa isang hotel lobby. Napansin niyang kausap nito ang isang lalaking hindi niya kilala. Payat, malinis manamit, at may halos inosenteng ngiti. May dalang bouquet ang lalaki. At kitang-kita ang pagkaaliw nito kay Ira. Tila nakangiti rin si Ira habang kinakausap to. Talaga? After lahat ng ginawa ko, ito ang pinili mo? Hindi na siya naghintay ng tamang pagkakataon. Bigla siyang lumapit at hinilas si Ira mula sa pag-uusap. Ano pang problema mo? Problema ko? Ikaw ang problema ko, Ira. Matagal na kita sinusuyo pero heto ka, nakikipag-flirt sa... Itinuro niya ang lalaki nagmamasid sa kanila na mukhang hindi alam ang gagawin. Wala kang karapatang manduro ng kausap ko sa harap ng maraming tao. Wala akong pakialam. 3 taon kitang hinintay. 3 taon akong umasa at ngayon nandito ka, hindi mo man lang ako matingnan? Gusto mo ng reward dahil naghintay ka? Gusto mo ng medal dahil sinaktan mo ko? At nagbago ka pagkatapos? Alam ko yun. Alam kong mali ako. Kaya nga nandito ako. Kaya nga ako sumusubok. Kahit na dinudurog mo ako sa bawat salitang binibitiwan mo. Napatigil si Ira. Napansin niyang nanginginig ang balikat ni Rio. At bago niya pa mapigilan ang sarili, tumulo na ang luha nito. I tried to forget you. I tried so hard. Pero kahit anong gawin ko sa lahat ng laban na pinasok ko, ikaw pa rin nasa isip ko. Stop. Stop it, Rio. Ikaw lang ang gusto ko. Kahit saktan mo ako, kahit pa itulak mo ako palayo, kahit pa sabihin mong hindi mo na ako gusto pa rin kita. At kung di mo ako kayang mahalin ulit, okay. Okay lang. Pero wag mo akong tratuhin ng ganito. Please, wag mo na akong layuan. Magdamag na iniwasan ni Ira si Rio matapos ang kanilang emosyonal na tagpo. Pero kinabukasan nakita niya nag-aabang ito sa labas ng maliit na garden restaurant kung saan siya madalas kumakain. Nakaupo ito sa labas ng pintuan at ngumiti sa kanya na parang walang nangyari. Ano na naman to? Sabay tayong kumain, okay lang ba? Tanong nito na parang batang humihingi ng permiso sa magulang. Seriously, Rio? Tumayo si Ira, kinuha ang yosi sa bulsa at sinindihan niyo ng walang pakialam sa mga nakatingin. I didn't think na lalabas ka pa ulit matapos yung eksena kagabi. Gusto lang naman kita makausap na maayos. Pinunasan ni Rio ang mga kamay sa pantalon na parang batang kinakabahan. Pwede naman siguro, di ba? Para saan pa? Para marinig ulit yung drama mo? Umupo si Ira sa upuang malapit at bumuntong hininga. Pero hindi pa rin iniwan ang usapan. Hindi makatingin ng diretso si Rio. Ira, hindi ko na kasi alam kung paano kita kakausapin. Parang lahat ng sasabihin ko magagalit ka na agad. I'm not angry. I'm disappointed. Kasi iniisip ko pa rin kung nasan yung lalaki na gustuhan ko nun. Pero syempre, alam ko namang wala na yun. Dahil prank lang yun, niloko mo ko. Nandito pa rin naman ako, Ira. Hindi naman talaga ako nagbago. I was just mad at that time. I'm sorry. Fine, but don't push it, okay? Order whatever you want. My treat. Ira, hindi ibig sabihin yan tapos na lahat ng galit ko sa'yo, Rio. But maybe I just missed having breakfast with someone who makes me feel a little steady. Ngumiti si Rio at inayos ang mga gamit sa mesa at sinimula ng pag-order. Ilang araw pa ang lumipas at natagpuan ulit ni Ira si Rio sa isang high society event. Hindi na siya nagulat. Parang hinahanap siya ng lalaki kahit saan siya magpunta. At sa gabing yun, nakita niya ulit ang dalawang mukha ni Rio. Kapag kausap ni Rio ang ibang babae sa event, seryoso to. Parang professional ang dating. Pero nung makita siya nito, bigla itong umiti ng pagkatamis-tamis. Ganda ng suot mo. Thanks. Ano? Gusto mo ba ako nalang magdala ng bag mo? Mukhang ang bigat ang dala mo. Hindi naman, kaya ko.
Pero kinuha pa rin ni Rio ang bag niya. Tumayo ito sa tabi niya na parang personal bodyguard. Inimbitahan siya ni Rio sa isang lugar na hindi niya inaasahan. Dinala siya nito sa isang lumang library na matagal na hindi binubuksan sa gilid ng syudad. Amoy kahoy at makalumang papel ang bumungad sa kanila. At ang tanging ilaw ay mula sa mga chandelier na parang relic na dahil nakalimutan na ito ng panahon. Naglakad sila sa pagitan ng mataas na shelves ng mga libro. Hindi may kakaila ni Ira ang tahimik ngunit nostalgic na ambiance ng lugar. Hindi mo in-expect, no? Imik ni Rio. Huh? Gusto mo na rin pala na history lesson? Hindi ba't boring ang mga ganito sa'yo? Ginagawa ko lang to para sa'yo. Tumigil siya sa harap ng isang reading nook, kung saan naroon na isang maliit na mesa at 2 upuan. Dahil alam ko hindi ka sanay na dinadala sa mga romantic na lugar. Kaya sa library na lang. Romantic ha? Seryoso ka ba sa akin? Kasi para ikaw na yata ang unang nag-attempt ng ganito sa akin. At sa lahat ng lugar dito pa talaga. Bakit ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw. Parang weird lang. First time mo? First time kong ma-invite sa ganitong lugar. Usually, straight to the point ang mga tao. Bar, inuman, tapos na. Pero ikaw, dinala mo pa ako sa isang library? Unique ka rin, no? I knew you'd like it. Ngingiti-ngiti si Rio pero nanginginig pa rin ang kamay habang hawak ang isang lumang leather-bound na libro. Ibinigay niya ito kay Ira. Basahin mo yan. Napakunot noo si Ira habang tinitignan ang cover ng libro. Ano to? Bedtime story? Not exactly. But I think you'll find it interesting. Nabasa ko yan nung una kitang nakilala. Nabasa mo? Kailangan ba ako ma-impress? Tumawa siya ng mahina, ngunit binuksan pa rin ang libro. Hindi niya inaasahan na may nakasulat sa unang pahina. To Ira. The one? Bigla siyang tumigil. Ano to? Just read it. Tahimik si Ira habang binabasa ang nakasulat. Habang patuloy ang bawat linya, hindi niya maiwasang mapangiti. Tapos nagtaka at huminto at tumingin kay Rio. Ikaw nagsulat nito? Tumango ang lalaki. Nangingiti na parang hindi alam ang gagawin sa kanyang mga kamay. Corny mo rin, no? Sinabi ko bang hindi? Pero at least alam mo sinubukan ko. Binalik ni Ira ang libro sa lamesa. Sabay tingin kay Rio na parang hindi makapaniwala sa kanyang ginagawa. Magsasorry ka ba ulit? May isa ka pang surprise na nakatago dyan. Wala na. Wala nang surprise. Ang totoo gusto ko lang sabihin. Ang ano na naman, nakataas ang kilay ni Ira sa pagkakataong yon. Tila ba naghihintay kung anumang kahihiyan ang sasabihin ni Rio. Pero natigilan siya nang marinig ang susunod na sinabi nito. Mahal na mahal kita, Ira. Mahal? Saan ang galing yun? Pinilit ni Ira na tumawa pero halata ang gulat sa kanyang mga mata. Hindi ko alam. Matagal na siguro pero ngayon lang nasabi. Ngayon ko lang naamin. Mahal kita, Ira. At di mo kailangan maniwala sa akin ngayon. Ayoko lang na magsisi ulit. O sinasabi mo yan para saan? Para mag-guilt trip ako? Hindi. Sinasabi ko ito dahil ito ang totoo. Kung ano man magiging sagot mo, at least alam mo na. At least hindi ko na kailangan itago. Nagtagal na ilang minuto ang katahimikan sa pagitan nila. Hindi pa rin gumagalaw si Ira. Hawak-hawak ang librong inabot ni Rio. Inilapag niya ito sa mesa at tumayo. Saka tumingin kay Rio na tila nag-iisip kung anong sasabihin. Rio, okay na ako sa librong binigay mo. Hindi mo kailangan mag-effort ng ganyan. So ano ibig mong sabihin? Ewan ko, pero siguro mukhang papasa ka na. Nakarelax ang ilan sa mga katrabaho ni Rio at nagkakape sa break area. Nasa kalagitnaan si Rio ng pagbubukas ng isang email nang biglang naging tahimik ang opisina. Napansin niya lahat ng tao sa paligid ay nakatingin sa isang direksyon. Wow, sino yan? Parang model? May aura na isang action star? Tumingin si Rio at doon niya nakita si Ira. Nakadamit pang babae ito. Isang simpleng puting off-shoulder na damit. Ngunit sapat para ipakita ang natural nitong ganda. Ang buhok nito'y malayang nakalugay, maaliwalas ang mukha at may make-up.
Tumigil si Rio sa paghinga ng ilang segundo. Lumapit si Ira. Suot ang pamilyar nitong kumpiyansa. Ngunit naiilang sa dami ng nakatingin sa kanya. Hey, dinala ko yung lunch mo. Nagbaba ng tingin si Rio sa dala nitong lunch bag. Tila nawala ang lahat ng lakas niya dahil sa kakaibang dating ni Ira sa suot nito. Parang ibang tao ang babae. Pero nandun pa din ang kilalang astig niya na babae na idolo niya noon. Salamat. Upo ka muna. Nang sila nalang dalawang naiwan sa break table, tila hindi komportable si Ira sa atensyong nakukuha. Si Rio naman hindi makapagsalita agad. Hindi niya lang kasi akalain na makikita niya ito sa ganitong ayos. Ira, ang ganda mo ngayon. Ngayon lang? Hindi, I mean palagi. Pero ngayon kasi, iba lang. Mas kita yung... Kaya nga hindi ako nagsusuot ng ganito eh. Nagiging corny yung mga tao sa paligid ko. Pero bagay sa'yo. Napangiti ng konti si Ira. Pero parang hinahanda na ang sarili para sa isang seryosong usapan. Tumikim si Rio at umiwas ng tingin sa babae. Naisip ko lang kung gusto mo bang maging girlfriend ko. Excuse me? Napataas ang kilay ni Ira at iniwan ang tinidor sa tabi ng pinggan. Tumitig siya kay Rio na parang sinusuri kung anong plano nito. Alam mo ba kung sinong tinatanong mo? Oo naman. I mean, hindi ko naman siguro itatanong yun kung di kita kilala. Saglit na natahimik si Ira. Pero hindi niya inalis ang tingin kay Rio. Tumagilid siya na parang may iniisip na mabuti bago muling bumalik ang kanyang atensyon sa lalaki. Sige. Sabi niya sa isang kalmadong tono na halos hindi marinig ni Rio. Ha? I mean, pumapayag ka? Totoo ba? Hindi pa ako nanliligaw? Ano naman kung hindi? Hindi ako pakipot na babae. Kung gusto man natin na isa't isa, ano pang hinihintay natin? Tumayo si Ira mula sa kinauupuan at tumingin ng diretso kay Rio. Bahagya niya ring tinapik ang braso nito. Huwag ka masyadong mag-isip, pumapayag na ako maging jowa mo. Ang sagot ni Ira ay parang kulog sa kalmadong kalangitan ng isip ni Rio. Hindi siya makapagsalita agad. Napuno siya ng kakaibang saya na tila gusto niyang tumayo at sumigaw pero mas pinili niyang tumayo at yakapin na lang si Ira ng mahigpit. Hindi agad kumilos si Ira pero hindi rin siya nanlaban. Narinig niya ang buntong hininga ni Rio habang nakayakap to sa kanya. Salamat, Ira. Bumitaw si Rio mula sa pagkakayakap at tumingin kay Ira. I'm sorry, hindi ko napigilan. Ang saya lang kasi. Hinawakan niya ang pisngi ng babae at bahagyang inilapit ang sarili. Hindi siya nagdalawang isip at hinagkan niya sa noo ito nang may labis na pag-iingat. May bahagyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Ira nang ginawa ito ng lalaki sa kanya. May problema ba? Tanong ni Rio nang makita niya nakatingin lang si Ira sa kanya. Wala. Tumawa si Ira ng bahagya at tumalikod. Pero next time huwag kang masyadong clingy kasi nakakahiya. Naglakad si Ira papalayo sa break table. Pero bago pa siya makalayo ng tuluyan, mabilis siyang hinabol ni Rio. Huwag ka na umalis agad. Gusto pa kita makausap. O ano pang gusto mo? Sinabi ko na diba pumayag na ako, hindi pa ba sapat yun? Sapat naman. Pero naisip ko lang wala ka bang bonus dyan? Bonus? Anong klaseng bonus? Baka pwede naman kitang halikan. Konti lang. Pang girlfriend experience. Napalakas ang tawa ni Ira pero sa kabila ng tawa niya bahagyang namula ang kanyang pisngi. One kiss lang. Para hindi sayang yung outfit mo. Lagi kang may dahilan, Rio. Sige na nga. Isa lang kapag lumampas ka pa. Hindi. Promise isa lang. Bahagyang tumingin si Ira sa paligid at parang sinisigurado niyang walang ibang makakakita. Ano ba to? High school? Sige na nga, pero bilisan mo. Dahan-dahan na inilapit ni Rio ang kanyang muka at na magtama ang kanilang labi. Sandali lamang yon. Tama lang para hindi siya magmukhang sobrang agresibo, pero sapat upang ipadama kay Ira na seryoso siya. Pagkatapos ng halik, umatras agad si Rio at saka ngumiti na parang bata na nakakuha ng star sa report card. Salamat. Tama na yan, Rio, baka masanay ka. Walang masama kung masanay ako, di ba? Tumalikod si Ira pero bago siya tuluyang umalis, bahagya siyang lumingon at may inabot kay Rio. Oh, hawakan mo to.
Ano to? Pamasahe pa uwi, para hindi ka maghintay ng kasunod. Tumawa siya at tuluyang umalis. Habang si Rio, naiwang nakangiti. Tila pinipigilan ng sariling tumakbo para habulin to. Ira, wag ka na magsuot ng heels ha. Pwede naman tayo mag-grocery na naka-rubber shoes ka lang, di ba? Gusto mo pa rin bang mabuhay, Rio? Sagot ni Ira habang inaayos ang strap ng stilettos niya na tila pang fashion runway kahit papalengke lang ang pupuntahan nila. Kasal na sila ngayon. Pero sa paningin ng mga tao, hindi masasabing Mrs. Cruz na si Ira. Sa tindig, lakad at presensya nito, para pa rin siyang reyna ng isang underground empire. At kahit di na siya parte ng mundo ng mafia, dala-dala niya pa rin ang aura ng isang babaeng hindi pwedeng sabayan ng kahit sino. Kahit naka-heels at leather jacket si Ira, may mga lalaki na papalingon, minsan pati mga babae na papatitig. May isang babae pa nga na halos matapilok sa aisle habang tinitignan siya. Miss, mukhang model kayo ah. Artista ba kayo? Sabi ng isang matandang tindero habang naglalagay ng bagong stock ng dilatang sardinas. Bago pa man makasagot si Ira, biglang sumingit si Rio. Hindi ho, asawa ko po siya. Sabay hawak sa bewang ni Ira na parabang sinasabing property niya ang babae. Ngumiti ang tindero, pero bago ito umalis, may pahabol pa itong biro. Ang ganda na napangasawa mo, boss. Dapat lagi mong bantayan, baka maagaw. Hindi ko siya binabantayan. Balik ni Rio, ako ang binabantayan niya. Tumawa si Ira ng mahina at siniko si Rio sa tagiliran. Ang corny mo talaga. Kung may award lang sa pagiging clingy at siloso, ikaw na ang grand winner. Patuloy nilang inikot ang supermarket. Sa bawat aisle, may nakatingin kay Ira at maging sa cashier, tila nakangiti ang mga babae habang sumusulyap kay Ira. Rio, tumigil ka na sa pagtitig sa bawat taong tumitingin sa akin, pwede ba? Bilin ni Ira sa asawa. Hindi ko kasi maalis yung mata ko sa kanila. Parang lahat ng tao gusto ka makilala. Hindi ka ba naaasiwa? Seryoso ka? Ikaw na nga pinili ko tapos magpapa-apekto ka pa sa tingin ng ibang tao. Hindi naman sa ganun. Pero kasi sa tuwing nakikita ko may tumitingin sa'yo parang gusto ko lang. Gusto mo ano? Magwala, maghamon ng away. Gusto ko lang siguraduhin na alam nilang hindi ka pwedeng agawin dahil akin ka. Ang cute mo rin minsan, Rio, no? Pero kung gusto mo talagang protektahan ako, tulungan mo ako magbuhat ng mga pinamili. Mas gusto ko yan kaysa sa pagtataboy ng tumitingin sa akin. At dahil sa sinabi ni Ira, biglang binuhat ni Rio ang basket na hawak ng babae at inilagay sa sarili niyang cart. Fine, pero kung may lalapit pa rin, bahala ka, baka mabugbog ko na sila. Kung gusto mong mabugbog ka, sige lang, pero hayaan mo na sila. Mas nakakahiya kapag ginawa mo pang issue. Napansin ni Rio na tumatawa ang ilang cashier at ilang stalker habang palapit sila sa counter. Ang sweet naman ng mister mo. Komento na isang cashier. Mister ko nga, pero minsan parang mas kailangan pa niyang protektahan yung sarili niya sa selos kesa sa akin. O hindi ako siloso sinasabi ko lang na, magbayad ka na lang Rio, baka mamaya may isa makita ulit sa akin, umusok na naman yung ilong mo. Pagkatapos magbayad, muling nagsalita si Ira. Rio, hindi mo ba alam kung bakit hindi ako naaasiwa? Kahit ang daming tumitingin sa akin. Bakit? Dahil alam ko ikaw lang ang gusto ko. So next time, na magsiselos ka, huwag mo nang gawing halata. Relax ka lang. Okay, pero kung may lalapit aasahan ko pa rin na ikaw ang unang papalag. Walang problema, pero siguraduhin mong hindi ka aawat. Ngumiti si Rio at pumasok na sila ng sasakyan. Muling naalala niya kung gaano siya kaswerte. Hindi lang siya nakapangasawa ng isang dating mafia queen. Nakapangasawa rin siya ng isang babaeng kaya siyang ipaglaban. Hindi kailangan mawala ang pagkatao mo para lang magbago ng mundo. Minsan, ang dapat na taong mamahalin mo ay yung handa kang protektahan sa lahat. Kahit pa ang kinatatakutan ng lahat ay ikaw mismo. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Melissa Estrelles, Josie Guadalupe, Leia Isguera, Evelyn Simpron, Leonila Perea, Baltazar Cunanan, Raylan Belen, Eileen Opao, Flor Ombrea, Miss Sapphire, Edith Hamero, Merlin Baroza,
Maricel Nanquil, Cora Pabiliar at Roslyn Guzon. Maraming salamat po sa inyong lahat.